Ikatlong kabanata. Baka sabihin ninyong pinupuri na naman namin ang aming mga sarili. Hindi kami katulad ng iba riyan na kailangan ng rekomendasyon para tanggapin ninyo. At pagkatapos, hihingi naman ng rekomendasyon mula sa inyo para tanggapin din sa ibang lugar. Hindi na namin kailangan ito, dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso. Sapagkat ang pamumuhay ninyo ay parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamamagitan namin. At hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ang mga ito dahil sa mga ginagawa ni Kristo sa pamamagitan namin at dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos. Kung sa aming sarili lamang, wala kaming sapat na kakayahang gawin ito. Lahat ng aming kakayahan ay mula sa Diyos. Siya ang nagbigay sa amin ng kakayahan para maipahayag namin ang Kanyang bagong pamamaraan para mailapit ang mga tao sa Kanya. At ang bagong pamamaraan na ito ay hindi ayon sa isinulat na kautusan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ang kautusan ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Noong ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan na nakasulat sa malapad na mga bato, hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises dahil nasisilaw sila. Ngunit ang ningning na iyon sa kanyang mukha ay unti-unti ring nawala. Ngayon, kung nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa kautusan na nagdudulot ng kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan kung kikilos na ang Espiritu. Kung nagpakita ang Diyos ng kapangyarihan niya sa pamamagitan ng kautusan na nagdudulot ng hatol na kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Ang totoo, baliwala ang kapangyarihan ng kautusan kung ihahambing sa kapangyarihan ng bagong pamamaraan ng Diyos. Kung may kapangyarihang ipinakita ang Diyos sa pamamagitan ng kautusan na lumilipas, higit pa ang kapangyarihang ipinapakita niya sa bagong pamamaraang ito na nananatiling magpakailanman. At dahil sa pag-asa naming ito, malakas ang aming loob na ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi kami tulad ni Moises na nagtakip ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang liwanag sa kanyang mukha na unti-unting nawawala. Ang totoo, hindi naintindihan ng mga Israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang isipan. At kahit ngayon, may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan. At maaalis lamang ito kapag ang isang tao'y na kay Kristo. Totoong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinulat ni Moises. Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanyang isipan. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya.